Bakit punong-puno ng mga malalagim na mga kaganapan ng kasaysayan ng Israel at maging ng Christian history? Is it because the people of the book use, in the name of God, their written religious verses to stone and wound, to hate and fight, more than to love one another? Nasaan yung itinuro ni Jesus na dapat ay meron pa yan na retroactive effect? Because the Spirit of God had always been present. Ano ang challenge sa mga Christians sa mga panahon na ito? Get the Church of Jesus really grounded on Jesus, the living and loving Word, instead of on and being limited to and by ancient Jewish scriptures carved in stone. At mahalaga na i-review natin kung ano ang attitude dapat ng mga Kristiyano about religious scriptures in reference to the teachings of the living Word, who is Jesus Christ, our Lord and our Savior. From carved in stone to living Word, dapat ganyan ang journey ng mga mananampalataya ng anak ng Diyos. From law to love and grace, at yung lagi na nating sinasabi, na dapat ay mag-sink in from Mosesness to Jesusness. Aming Ama sa langit, Father of the Lord Jesus Christ, we ask you to be our speaker, to teach us, to guide us, to show us what can be learned from history, and more especially, what can be learned from the teachings of your Son Jesus, whom you send to set us free from all needless burdens and sufferings. Speak to us. Glorify only yourself. We lift you, Father, in the name of Jesus, your Son, our Lord and Savior. John 5:37 to 38, ang Ama na nagsugo sa akin ay nagpapatotoo tungkol sa akin. Kailan may hindi ninyo narinig ang kanyang tinig, ni nakita man ang kanyang anyo. Dapat pansinin ang sabi na ito ni Jesus sa mga Jews who had always been steeped in religious tradition, nakababad, marinated sa scripture, ang buong buhay nila umiikot sa kanilang relihiyon, sa mga offerings, sa kanilang templo. Pero sabi ni Jesus, you have never heard the Father's voice, nor seen His form. Can you imagine that kind of sentence being said by Jesus? Hindi naman pinapansin ito ng mga tao. People just gloss over this reality that Jesus was making a very sharp critique of the religiosity of the Jews. Sabi niya, hindi ninyo nasilayan ni minsan ang wangis ng Ama, ni hindi nyo nadinig ang totoo niyang tinig. In spite of, or because of their scriptures, the Israelites were missing so much. In fact, they were missing everything. Pag sinabi sa iyo ni Jesus na you have never heard the Father's voice, can you imagine what kind of analysis is at play? 1 Corinthians 2:9, no eye has seen, no ear has heard, and no mind has imagined the things that God has prepared for those who love Him. Malaking sayang. Kahit ang religiosity ng Christian world in the last 2,000 years, ang laki-laking sayang because we're missing out on the love, the grace, the kindness, and the peace and rest it brings. Dahil nakalublob tayo at nakatali doon sa mga tumali sa mga Israelites na pinawala na nga sila ni Jesus mula sa mga tali na yun. Kinalagan na. John 5:37 to 38, hindi na natili sa inyong mga puso ang kanyang salita. Sabi ni Jesus, the words of the Father do not remain in you, sapagkat hindi kayo sumasampalataya sa isinugo niya, because you do not believe in Jesus and in His message, Jesusness. According to Jesus, the Jews, despite or because of their scriptures, had never heard the Father's voice. Kaninong voice ang nadidinig nila all along? Di ba may nadidinig sila? Nire-report nila, pinag-uusapan nila yan. Kaninong boses? Sabi ni Jesus, hindi boses ng Ama ang nadidinig nyo, di nyo pa nadidinig talaga. According to Jesus, the Jews had never seen the Father's image. Kaninong image ang nakikita nila at
at ng mga propeta nila. According to Jesus, the Jews had never received, much less internalized, the Father's word. Kasi kung natanggap na nila, nadinig na nila, na-internalize na nila, bakit pa ipapadala si Jesus? Bakit pa magsasakripisyo si Jesus para lang sila palayain kung malaya naman pala sila? Para paliwanagan kung nasa liwanag naman pala? Para bigyan ng katotohanan kung totoo naman pala ang pinaniniwalaan nila? Bakit pa kailangang dumating si Jesus kung repeat lang naman pala ng dati na ang gagawin niya? O dumating siya para ituwid ang liko, liwanagan na madilim, itama ang mali. At iparinig sa mga nabingi na mga relihiyoso ang tunay na tinig at katuruan ng Ama. Jesus paid with His life for this mission. Kaya dapat seryosohin ng mga nananalig kay Jesus. According to Jesus, the Jews had been missing the real Father's voice, image, and word because they reject. They do not listen to Him, the living Word. This is a big idea. Pansinin, pag-aralan, huwag lampas-lampasan lang. Could this same pagkakasala, yung mintis or lihis from the real Father's voice, image and word, also happen to Christians who are actually more into the law than into love and grace? Kung tutuusin naman talaga, gaano kalaking porsyento ng Christianity ay nakatutok sa law, hindi sa love and grace? Could this have been being missed also by Christians who are actually more into Moses-ness than into Jesus-ness? Think of it. Is the Christian church really into Jesus-ness? Or actually into Moses-ness? Or nakakalitong salad? Could this also happen to Christians who actually are more into the word in stone than into the living word, Jesus? Sa kasanayan na natin na maging manhid sa mga sinasabi na ito ni Jesus, hindi na ito napapansin. At pag napapansin ngayon, naliligalig pa ang mga tao imbes humanap ng liwanag, kalayaan at kaginhawahan kay Jesus. Tapos, sino talaga ang Father na sinusundan nila? Mahalaga to. Sa John 8:41 to 45, na alam naman ng lahat, nilalampas-lampasan lang. Jesus was speaking to the Jews. You are doing the works of your own, meaning not my Father. And whenever you see a parenthesis among the verses, it's an addition that I put in to suggest a more illuminating reading of the verse. Sabi ni Jesus, you are doing the works of your own, not my Father. Jesus very clearly differentiates the Father of the Jews from His own Father, the Most High God, Elyon, na hindi kilala ng mga Kristiyano, karamihan. Mark 5:7-8, as Jesus was saying, you evil spirit, come out of this man. The man shouted loudly, what do you want with me, Jesus, Son of the Most High God? And Jesus would always silence the spirits, if you noticed. Because napaka-controversial lang sinasabi ng mga spirit, pero alam nila totoo. Jesus is the Son of the Most High God. Ano ang kahulugan noon? Pag narinig yan ng mga religious leaders ng panahon nila, mag-ahalo ang balat sa tinalupan. Because clear nga si Jesus, your Father is not my Father. My Father is the Most High God. Balik tayo sa John 8:41 to 45. Ang topic nito ay sino ang tunay nilang ama? Ama ng mga Jews. We are not illegitimate children, they protested. The only Father we have is God Himself. Jesus said to them, if, ang laking if ha, if God, my God, were your Father, you would love me. Kung yung tatay ko ay Diyos nyo, dapat ako na anak niya ay makilala nyo at mahal nyo. You would love me. So love pa rin ang proof ng tunay na paternity ng Most High God. Sabi niya, you would love me for I have come here from God. I have not come on my own. God sent me. And why? To make God known to you. Kasi hindi nyo nga kilala sa kabila ng lahat. Why is my language not clear to you? Sabi ni Jesus. Because you are unable to hear what I say.
Because my Father who sent me is not your Father. Magkaiba tayo ng Ama. At heto ang bomba na binagsak ni Jesus. John 8:44. You belong to your father, the devil, and you want to carry out your father's desires. He was a murderer from the beginning. Samantala, ano ba yung from the beginning? From the beginning ay iba ang true God at ako. John 1:1-14, Jesus comes to the world. Before the world began, the Word, meaning Jesus, was there. The Word was with God, and the Word was God. In Him there was life, and there was a light for the people of the world. For the world, hindi lang yan para sa Jews, para sa lahat talaga ang tunay na Diyos at ang anak ng Diyos. The Word was already in the world was made through Him, but the world did not know Him. Kasi, especially the Jewish world, may iba kasi silang kinikilala. Kaya sabi ni Jesus, magkaiba ang Ama natin. Hindi nyo pa talaga nadinig ang tunay na tinig ng tunay na Ama. He came to the world that was His own, and His own people did not accept Him. But some people did accept Him. They believed in Him. He gave them the right to become children of God. Believing in Jesus creates a new family. You begin to really belong to become a child of God. But rejection of Jesus, rejection of the Word, has always been there also from the beginning. Importanteng pag-aralan ng kasaysayan. Go back to Genesis. And all the conflicts that happened there will explain why Jesus had to be sent. Verse 14, the Word became a man and lived among us. We saw His divine greatness, the greatness that belongs to the only Son of the Father. The Word was full of grace and truth. Ang clear that the Father is only one true Son, and that is Jesus. Again, pagsisimulan niya ng napakaraming kaguluhan. Sino ang Ama, sino ang Anak, at itinutuwid ni Jesus. Di nyo pa talaga nadidinig ang Ama ko. Kasi iba naman ang Ama nyo. Tuloy ang John 8:41-45, sino ang tunay nilang Ama? Sabi ni Jesus, you belong to your father, the devil, and you want to carry out your father's desires. He was a murderer from the beginning, not holding to the truth, for there is no truth in him. When he lies, he speaks his native language, for he is a liar and the father of lies. Yet, because I tell you the truth, you do not believe me. In fact, kaya nga pinatay si Jesus ng mga Hudyo. Pinatunayan nila na magkaiba talaga sila ng Ama. Why couldn't the Jews hear, see, and understand Jesus and His message of the true Father's love and grace? 2 Corinthians 3:15-16 gives us some explanation. Yes, even today, when they read the law of Moses, there is a covering over their minds. Hanggang ngayon, tuwing nagtutuon sila ng pansin sa mga batas ni Moses, may takip, may piring ang kanilang mata. Ang kanilang spiritual eyes. But when someone changes his mind about the law into grace, that is the suggestive amplification, and follows the Lord, not the teachers of the law and Pharisees, the covering is taken away. Anong unang dapat mangyari para matanggal ang takip sa mata? Maniwala kay Jesus. Turn your gaze from the law to grace. From Moses to Jesus. Ang linaw ng Corinthians, basahin nyo uli. Sa lahat ng version na gusto nyo, basahin nyo. Sabi ganon, ang mga nakatitig sa law, binubulag ng law at hindi nila makikilala si Jesus. Hindi nila maiintindihan ang tunay na mensahe ni Jesus at hindi nila madidinig ang tinig ng tunay na Ama. Because the living word is Jesus. Tulad ng binasa na natin, John 1:1-14, in the beginning was the one who is called the Word. The Word was with God and was truly God. The Word became a human being, kaya alam natin yung Word ay si Jesus, and lived here with us. And all the truth of God have come down to us. In other words, before Jesus' bodily arrival, all the truth of God had not been
present. Kasi naman, kung nandun na talaga yung truth of God, ba't papupunta si Jesus? Sayang naman ang pagod niya, namatay pa siya. Sabi niya, nung dumating si Jesus, dinala niya, ibinaba niya sa inyo ang lahat ng katotohanan tungkol sa Ama na dapat niyong malaman. Pero hindi niyo siya maintindihan kasi nakatuto kayo sa iba eh. Ano ang content ng scriptures and religious texts nila kung hindi pala naman present yung truth? Yan ang dapat laging pag-aralan pa. Jesus, above and beyond the written Jewish scriptures, is the word from heaven. Is God's living and active word that brings life. It is only in and through Jesus that the Father could be known. Jesus is the true living word. He is the true living scripture. Mark 2:28, so the Son of Man, meaning oral and living word, is Lord even over of the Sabbath. And the Sabbath represents the written word. Yung Sabbath, isa yan sa mga pinakamahalagang nakasulat sa batas ng Israel. Isa sa mga haligi ng kanilang sibilisasyon, ng kanilang pananalig, ng kanilang religious faith and practice. Pero sabi ni Jesus, I am the Lord of the Sabbath. I'm telling you, it is okay to do good even during the Sabbath. It is even all right to eat if you're hungry. It is all right to find comfort if you are under hardship. Ganon. I am telling you, you may not obey the written law of the Sabbath. I am the Lord of the Sabbath. Ibig sabihin, ang salita ni Jesus na binibigkas, nadidinig ay superior sa nakasulat na salita na Jewish scriptures. Carved in stone, written on paper. Immovable, unchanging, irresponsive. Pero si Jesus responds to needs kasi living word siya. Hindi pwedeng, sabi ng Sabat, hindi daw pwedeng kumilos. Nasusunog na nga ako. You mean to say, hindi mo ako sasagipin. Sabi ng Sabat, bawal magtrabaho. Kaya sabi ni Jesus, no, I am the Lord of the Sabbath. Sabi pa nga niya, the Sabbath was made for man, not man for the Sabbath. Kaya kayo binigyan niya para sa ikabubuti niyo. Ngayon, kung sa pagsunod niyo dyan, hindi kayo napapabutit, napapasama pa kayo, di huwag niyo sundin. That's what we mean. He is the living word. Buhay ang kanyang salita, hindi frozen. Nagre-respond sa pangangailangan ng mga tao at user-friendly. Now, Jesus' dynamics with the other word, with the written one, with the scripture of, and by the Jews, is very, very telling. Ano pa talaga ang attitude ni Jesus tungkol sa written scripture of the Jews na pinopoon nila? Talking to the Jews, Jesus called it your scriptures. John 10:34, Jesus replied, in your scriptures, doesn't God say, etc., etc., etc.? Hindi ba nasusulat sa inyong kasulatan? Hindi sinabi ni Jesus na ating kasulatan, ating scripture, sabi niya inyo. Inyo yan. Hindi yan ang scripture ko. Masyado yung taliwasa sa nakalakihan, nakasanayan nating sweetened presentation of the conflict between Jesus, the living word, and the written word of the Jews. Pero nagmamature na tayo sa faith. Dapat na yung pag-aralan. Hindi pwedeng iwas-iwasan yan. Kasi lahat ng pagkalito, lahat ng gulo, lahat ng hirap, nagmumula sa conflict na yan. The living word is Lord of the written word. However, many people prefer the written word to the living word or Jesus and the Holy Spirit. Kasama sa living word ang Holy Spirit. Kasi buhay ang Espiritu at sinabi ni Jesus, I will never leave you desolate. I will not leave you as orphans. I'm going to send the Holy Spirit. And it's as good as I am there. And the Holy Spirit will be your comforter. Siya ang magbibigay sa inyo ng mga katuroan na bagay sa buhay niyo ngayon. Hindi yung nakatali kayo sa mga nakauka sa bato na napakatagal nang na iba ang konteksto at dumating na nga ako to set you free from this. Dumating si Jesus to set people free from the law, hindi para lalong itali ang mga tao sa law, which the Christian church sadly is doing. Many people prefer the law, the judgment, to grace and love. They prefer darkness to light. John 1:9-11. The true light was coming into the world. In other words, merong fake light,
Ang lumiliwanag doon ay fake light, kaya the true light was coming into the world. Pag maging sensitive kayo mga kapatid sa pagbabasa ng Gospels, laging may padaplis, may tinatamaan, may tinutumbok. So, true light, edi may fake light. Siya yung good shepherd, edi may bad shepherd. Siya yung true father, o di may false father. Laging may ganun, may tinatamaan yan. Hindi yan, it doesn't exist in a vacuum. And though the Word was made through Him, the Jewish world did not recognize Him. Again, the parenthesis is mine. The world did not recognize Him, but in the context, you would say, the Jewish world would not recognize Him. In John 5:39-40, ito naman ay from the New Testament Pinoy version, pinag-aaralan nyo ang scriptures, sabi ni Jesus, kasi iniisip nyo makikita nyo doon ang buhay na walang hanggan. Ako mismo ang tinutukoy ng tunay na scriptures, pero ayaw yung lumapit sa akin para magkaroon kayo ng buhay. So actually, wala kayong buhay. Pag sinabi ni Jesus na, ayaw yung lumapit sa akin para kayo magkaroon ng buhay, edi ang sinasabi niya talaga is, wala kayong buhay. At hanggat hindi kayo lumalapit sa akin, hindi kayo magkakaroon ng tunay na buhay. Dead kayo. The Jewish scriptures do not give life apart from Jesus. It does not exist on its own. It must be understood through the prism of Jesus, through the lenses of the love that Jesus expresses coming from the Father. The Jewish scriptures do not give life without being connected to Jesus, without being defined, interpreted, applied by Jesus. In other words, without being fulfilled by Jesus. Yung iba naman, ang akala nila, yung fulfillment of the law ni Jesus, to the letter obedience to the law. No, the Lord accomplished the mission of the law in the highest form, in the form of love and grace. At yun ang dapat maunawa ng Christians. Romans 13:8-13, love one another, for whoever loves others has fulfilled the law. Can you imagine what it means? When you love, daig mo ang sumusunod sa law written in the Jewish scriptures. The commandments, you shall not commit adultery, you shall not murder, you shall not steal, you shall not covet, and whatever other command there may be, are summed up in this one command. Love your neighbor as yourself. Love does no harm to a neighbor. Therefore, love, or Jesusness, is the fulfillment of the law. Merong mababang level ng pagsunod sa law, yung physical, actual, literal obedience. Merong mataas, maging loving ka. Kasi actually, yun lang ang talagang tinutumbok at gustong marating ng law. Maging loving ka. I came to fulfill the law, which means to love, to forgive, to accept people. Yung iba naman, sa kanilang pagsunod sa law, ang nangyayari, they hate, they become angry, they do not forgive, they reject, and they punish people. Baligtad. Kasi nga, nakatutok yung mata nila sa law. I came to fulfill the law to give rest, peace, and delight. Yung iba naman, sa pagpairal nila ng law, lalo napapagod, nahihirapan, nato-torture, at yun din ang ginagawa nila sa kapwa, pinapagod, pinahihirapan, tinotorture. Kung pwede ko lang sanang i-share publicly sa Facebook ang mga idinadaing sa akin ng halos 400,000 pamangkin ko sa Facebook. Most of them are church people. Pagdurusa, paghihirap under the law. Under the churches that are under the law. Walang kapahi-pahinga. Pagod na pagod, pinipilipit, ginagatasan. Pinapagod, inaalila, inaalipin, tapos nire-reject, pinapahiya, pinapagalitan. Sa mga kadakibot na pagkakamali ay ikaw ay ipapahiya, i-embaras, paparusahan, habang ikaw naman ay nagpapakaalipin sa mga gawain ng relihiyon. Nasaan yung rest? Sabi ni Jesus, come to me, I'll give you rest. I'll give you peace. Hindi yun na nangyayari. Kasi bulag yung mga tao. Akala nila, Christian sila, followers sila ni Jesus, but in effect, it's really Moses that rules their lives and the law of the Jews. Sabi ni Jesus, I came to fulfill the law
This is not to implement Moses-ness and Pharisee-ness, but to interpret it in its true and high form, to love, to care, to nourish people. Scriptures should direct the people to Jesus, to love, not keep people away from Jesus and from loving. Di ba pag tayo tumingin sa paligid natin, ano ang pumipigil para tayo maging loving, kind, forgiving, accepting? Yung law. Sabi ng verse. Kaya yung mga tao, sabi nila kay Jesus, ang babaeng ito nahuli sa akto ng pangangalo niya. Sabi ng verse, according to the law, dapat siyang batuhin hanggang mamatay. Can you imagine what callousness, unkindness, and cruelty is created in people's heart dahil sa kanilang allegiance to the verse? Talaga, babatuhin mo yan? Papatayin mo talaga siya? Wala ka namang kinalaman sa kanya, hindi naman ikaw yung asawa, hindi ikaw yung kapatid. Kapwa kabarangay ka lang? Paano ka naging stakeholder sa life and death niya? But the law says it. And that's how many Christians apply the law. Wala akong pakialam sa kindness, sa goodness, sa practicality. Wala akong pakialam sa reason. Sabi ng verse, batuhin yan. But you know what Jesus did? Di niya pinabato. Because Jesus, the living word, is Lord of the written word. He is Lord over the law of Moses. Kaya nga siya dumating para magbigay ng ginhawa sa mga taong pagod na. Marami sa pagsunod sa scripture, sa law, ay sumusuway kay Jesus sa grace. Mga kapatid, maging maging analytical. Sa pagiging relihiyoso mo ba? Sa faithfulness mo ba sa verses? Actually, binaviolate mo yung only command ni Jesus, to love. Alin ang command na mahalaga talaga sa iyo? Galatians 3:24-27. Kasi yung mga iba talagang forever nakatali sa law. So, the law was our guardian until hanggang Christ came that we might be justified by faith. So, alam niyo yung law na yan? Parang nandyan lang yan para medyo tayo bigyan ng guidance. Guardian lang yan. Pero hanggang dumating lang si Jesus. At ngayong dumating na si Jesus, now that this faith has come, we are no longer under a guardian. Meaning we are no longer under the law. What is your business? Na patuloy ka magpasailalim at ipailalim ang kapwa mo sa law na sinasabi sa atin mismo ng scripture, tapos na ang panahon ng law. Nandyan lang yan nun, temporary. Parang guardian. O tagapag-ingat mo hanggang dumating yung tunay na magulang. And that is love. That is grace. Jesus is the living word, the living scripture. Bakit ba siya tinawag na living word? O ano na naman ang kabaligtaran ng living? Church, ano ang kabaligtaran ng living? Dead. Kasi may dead word. Di ba yung dead, kahit pitikin mo yan, kahit hiwain mo, kahit batukan mo, hindi kikibo. Kasi steady na siya, hindi na siya mababago, hindi na siya matitinag. Yun yung law. So hindi na yun matitinag. Wala yang pakialam kung nagdurusa ka o naghihirap ka. Yun ang law, yun ang sundin mo. But Jesus, the living word, comes and says, I am the Lord of the Sabbath. I came to give you rest. Ayaw nyo ba nun? Di ba ang sarap na mapahinga? Takot na takot ka sa iba, baka naman abusuhin ng iba. Bakit mo ina-underestimate yung kabaitan at kabutihang loob ng tao? Iniisip mo agad, pag binigyan mo ng freedom yan, magwawala, so dapat itali na lang. What would you rather be? Nakawala, na nagwawala, o nakatali, na nagbe-behave dahil nakatali ka lang? Alin talaga? Hindi dapat automatically ina-associate natin yung freedom sa pagwawala. Don't underestimate the work of the Holy Spirit that continuously changes us from glory to glory unto Jesus' likeness. So the Jews chose the written word over Jesus, the living word, especially when Jesus canceled, reinterpreted, modified their law, the written word. And they rejected Jesus when Jesus set people free from the law. Ang linaw ng Ephesians 2:14-15, Christ gave His own body to destroy the law of Moses with all its rules and commands. Now, tatlo at least ang mukha ng law, ng Jewish scriptures.
Merong moral law, hindi yun pinalitan ni Jesus. Inulit pa nga niya eh. Do not kill, do not murder, do not commit adultery. Diba? Honor your father and your mother. Be kind to your neighbor. Love others. Inulit niya yun. Dati, kasi moral law yun. Hindi yun ang iba. Pero yung legal laws ng Israel, yung batuhin ang nagkakasala, batuhin ang babaeng hindi virgin, batuhin ang lalaking nangangahoy pag sabat, wala na yon, canceled na yon. Kasi pang Jews lang yon at pang noong unang panahon. Yun ding ceremonial laws nila, hindi ka pwedeng kumain ng hindi naghuhugas ng kamay, huwag kang kakain ng mga may dugo. Kanila lang yon at ceremonial laws yon, hindi yun universal morality. At yun mga canceled ng lahat. Guys, came to destroy those laws para malaya ang mga tao. Pero hanggang ngayon, ang dami mga tao, tinatawag nila Christian sila, pero ay, hindi ako pwedeng gumawa ngayon kasi itong araw na ito, hindi pwede. Ay, hindi ko pwedeng kainin yan, hindi ko pwedeng gawin yan. Hindi ba law yan? Christ came to destroy that. You mean, pwede ko nang patayin ng nanay ko? No, moral law yun, hindi niya dinestroy yun. Mamili ka nga. Kaya dapat may Jesus filter. Hindi lahat-lahat ay baliwala na, pero hindi lahat-lahat ay effective pa. Mag-aral. Etong Jesus filter na lagi nating inuulit-ulit, Christ gave His own body to destroy the law of Moses with all its rules and commands. So, nirepresent natin dyan yung iba't ibang laws. Merong Jesusness, the Word, which has always been there. Nandyan yung may mga moral laws. Lahat yan lulusot sa filter. Pwede mo pang gamitin. Pero yung mga civil laws, ceremonial laws, mga paghuhugas sa mga kamay, etc., etc., optional na yon. Siyempre, hindi ka naman kakain ng hindi naghuhugas ng kamay, pero hindi nadudumihan ng espiritu mo kung hindi ka naghugas ng kamay. That's why if you filter dapat. In addressing the needs of the people, Jesus, the living word, taught unscriptural lessons and did unbiblical works. Napansin nyo ba? Kung hahanapan nyo si Jesus ng biblical support sa mga ginagawa niya, ang dami niyang ginawa na extra-biblical. In fact, unbiblical. Contra-biblical pa. Biblical meaning the Old Testament or the Jewish scriptures. Hindi siya nagpakulong sa mga pinapayagan lang ng Jewish law. In addressing the needs of the people, Jesus, the living word, corrected, went against tradition, went against even the written word. For instance, Jesus touched lepers, overturning Levitical law. Jesus allowed work even during the Sabbath. Luke 6:1-5, at sinabi pa ni Jesus, ang anak ng tao, meaning ako, ay Panginoon ng araw ng pamamahinga. Meaning Panginoon ng law ng Jewish scriptures. Gusto niyo bang nakapailalim si Jesus sa Jewish scriptures? Dumating nga siya para palayain ng mga tao doon. Matthew 12:9-14, naaayon sa spirit ng kautusan, though hindi sa letter ng kautusan, ang gumawa ng mabuti sa araw ng pamamahinga. Jesus is Lord of interpretation of Scripture. At kasama yan sa sinabi niyang, I came to fulfill the law. Ni-reinterpret niya. Pinabait niya ang bangis ng law dahil nagdurusa ang mga tao needlessly. Jesus, sabi niya, good deeds are above the Sabbath. Pag mabuti ang gagawin mo, kahit Sabbath, gawin mo. Love and grace, ibig sabihin, is above the law, the Jewish scriptures. I, as the living word, am above the written word. Yun yung mga parallelisms pagka sinuri natin ang kahulugan ng mga sinasabi ni Jesus. Jesus overturned the Sabbath law for people's well-being and relief. Mark 2:27-28, sinabi rin ni Jesus, itinakda ang araw ng pamamahinga para sa tao. Hindi nilikha ang tao para sa araw ng pamamahinga. Ganito, sabi ng Diyos, makagawa nga ng araw ng pamamahinga. Kaya magpagod kayo sa pagsunod niyan. O ang sabi ng Diyos, kailangan ang tao magkaroon ng pahinga, gagawa tayo ng requirement na dapat may law. Alam niyo kung bakit? 99.99 ng mga tao noong araw, slaves. Kahit freeman, empleyadong ang lit-lit ng kita na walang rest day. Kaya idinikta, kailangan may rest day. Para sa tao yun.
Pero kung ayaw mo mag-rest, gusto mo mamasyal, sabi ni Jesus, ginawa para sa iyo ang Sabat. Kung gusto mong gamitin sa pamamasyal, di mamasyal ka. Para sa iyo yan, hindi ka para sa Kanya. Para sa ikabubuti mo yan. Ang anak ng tao ay Panginoon, maging ng araw ng pamamahinga. Pwede kayang i-apply ito sa church? Anong tingin niyo? Itinatagang church para sa tao. Hindi nilikha ang tao para sa church. Just think of it. Yung mga ibang tao kasi, sumusuka na ng dugo. Hindi ka pwede umabsent, kakanta ka. Talaga? Naaagasan na po ako, mamaya na. Magtuturo ka pa sa Sunday school. Yung hirap, ang lola ko po, ililibing sa probinsya. Aba, tatamaan ng linggo, wag. Hindi ka dapat absent sa church. Absent po ako sa libing ng lola ko na nagpalaki sa akin, church muna. Ganun ba yun? Paano nyo i-apply yung Sabbath was made for man, not man for the Sabbath to the church? Di ba, naikwento ko na nga sa inyo, ulitin ko lang. Maraming ganitong variations, ha? Nag-ipon na magkakapatid, ipapa-opera ang nanay. Hirap na hirap sila makabuo ng kailangang halaga. Nung nabuo na sa wakas, sinabi nila sa church, ipag-pray natin ang nanay ko kasi ipapa-opera namin. Hiningan sila ng tithe. Yung inipon nila, kinaltasan ng tithe, hindi natuloy ang operasyon. Church muna bago ang operasyon ng nanay mo. Ganun ba yun? Merong hindi malibing-libing. Kulang kasi ang pera. Tapos tuwing gabi, nandun yung treasurer ng church, kumukuha ng tithe sa abuloy. Naku, kung pwede ko lang ikwento sa inyo lahat, abutin tayo ng 3 araw. Kawawa ang mga tao. Awang-awa si Jesus. Kaya nung nakita niya yung Jerusalem, kasi alam niyo, bundok yan, paakyat-akyat. Yung huling taluktok na ganon, Jerusalem na yung makikita mo after the valley. Napaluha si Jesus. Awang-awa siya sa mga tao na ginagatasan, inaalipin, kinakawawa, kinokontrol, tinatakot ng kanilang religious leaders. Maraming ginawa si Jesus para magpalaya. Jesus overturned traditional social ranking. Jesus forgives sin, which the religious leaders called blasphemy. Sa kanila, blasphemy yung magpatawad ng kasalanan. Yung po magparusa at bumato, that is godly. So mangbato ka na lang kaysa magpatawad. Yun ang application nun. By the standards of the written word, Jesus blasphemed. Pero above the written word nga siya, paano siya magkakakommit ng blasphemy? But according to the priest, Luke 5:20-21, sino itong nagsasalita ng kalapastanganan sa Diyos? Mga kapatid, napansin niyo ba sa kasaysayan? Many great ideas are called heresies at first. Yang heresy, it only means it is against the usong katuruan. Hindi ibig sabihin niyan wrong. And most great theologians were called heretics at first. Now, Jesus, of course, offended the Pharisees. Whether he intended it or not, the effect of what he did was offensive to the Pharisees. Matthew 15:12-14, the disciples came to him and asked, "Do you know that the Pharisees were offended when they heard this?" Yung mga pinagsasasabi nyo, na-offend ang mga Pharisees, ha? He replied, "Every plant that my heavenly Father has not planted," meaning the teachings of the Pharisees, hindi tanim yan ng kanyang tunay na Ama, "will be pulled up by the roots. Leave them. They are blind guides. If the blind lead the blind, both will fall into a pit." Sabi, nagagalit sa inyo ang mga Pharisees sa makaturuan yung masyadong pangahas. Sabi niya, bawat tanim na hindi aking Ama ang nagtanim ay bubunutin. Kasali sila dyan. Hindi sila tunay na anak ng aking Ama. Ang mga katuruan nila ay dapat bunutin kasi hindi yan galing sa Ama. Ang bulag na umaakay sa kapwa bulag, pareho silang mabubulid. Sabi niya, hayaan niyo sila. Bunutin ang Pharisees. Hayaing ma-offend ang Pharisees. Sabi nga ng kanta, no si Balasi. Ano ngayon kung na-offend ang Pharisees? Katunayan nito, if you do not offend the Pharisees,
you're most probably on their side and not with Jesus. Kung na-offend sa inyo ang Pharisees dahil kayo ay sumusunod kay Jesus, naniniwala sa grace, sa kindness of God, hayae. Sabi ni Jesus, bubunutin yung mga katuruan nila na yan. Matthew 12:30, sabi pa ni Jesus, whoever is not with me is against me. And whoever does not gather with me scatters. Ang hindi ko kapanalig ay kalaban ko. So, kailangan malinaw sa'yo kung nasa ang panig ka. Now, as continuation in addressing the needs of the people, Jesus did not base or limit his thoughts, actions, teachings, and commands to the written Jewish scriptures. So, why should Christians do? Jesus had unscriptural teachings on what is clean and unclean, for instance. Napakalaking bawal sa mga Hudyo ang kumain ng ganito, kumain ng ganyan, ang dami nun. Matthew 15:11, sabi ni Jesus, ang lumalabas sa bibig ng tao, hindi ang pumapasok. Ang siya nagpapromise sa kanya sa paningin ng Diyos. By saying so, Jesus declared all foods to be spiritually clean, though clinically, it might be contestable. But spiritually, hindi ka pwedeng madumihan sa spirito mo. Now, in fact, Jesus had teachings, actions, and commands that taught the people to do things outside of, contrary to the written scripture. One, most telling and most pointed, is on how to have eternal life. The Jews had a very clear concept of how to have eternal life. At least clear sa kanila. Mga Kristiyano naman, marami na ring formula how to have eternal life. I-compare. Mark 10:17-19. As Jesus started on his way, a man ran up to him and fell on his knees before him. Good teacher, he asked, what must I do to inherit eternal life? The most important question anybody could ask. Anong dapat kong gawin para magkaroon ng buhay na walang hanggan? Sumagot si Jesus. Very pointed, very clear, crisp, walang paligoy-ligoy. You know the commandments. Sabi niya, you want eternal life? You shall not murder. You shall not commit adultery. You shall not steal. You shall not give false testimony. You shall not defraud. Honor your father and mother. That means eternal life. Jesus very clearly did not mention 4 of the commandments. Pag-isipan nyo, study this very diligently. Walang ibinigay si Jesus na religious or sectarian answer. It was all about universal goodness and kindness sa kapwa-tao. Si Jesus ang may sabi niyan. Siya ang may turo. Leviticus 19:18, huwag kang maghiganti o magtatanim ng galit sa iyong mga kababayan. Sabi sa Jewish scripture. Ibigin mo yung kapwa, ibig sabihin kapwa Israelite, gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Ako si Yahweh. Si Jesus, anong sabi niya sa Luke 6:32-36? Kung ang nagmamahal lamang sa inyo, ang inyong mamahalin, ang inyong kapitbahay, ang inyong kamag-anak, ang inyong kababayan lang, ang inyong mamahalin, anong mga pagpapala ang nararapat sa inyo? Ang mga makasalanan man ay nagmamahal din sa mga nagmamahal sa kanila. Kung ang mga gumagawa lamang ng mabuti sa inyo, ang gagawa ninyo ng mabuti, anong pagpapala ang nararapat sa inyo? Kahit ang masasamang tao ay gumagawa rin yan. Sa halip, mahalin ninyo ang inyong mga kaaway at gumawa kayo ng mabuti sa kanila. Yan si Jesus. Binabaligtad niya yung mga pinagtuturo doon sa Old Testament. At kayo'y magiging mga anak ng kataas-taasang Diyos. Not only by virtue of your ethnicity and citizenship will you become a child of God, but by your goodness, both to the good and to the ungood. Sapagkat siya'y mabuti kahit sa masasama at sa mga hindi marunong magpasalamat. Ang tunay daw na ama ni Jesus ay mabuti kahit sa mga hindi mabuti. Hindi siya nagtuturo ng paghihiganti. Hindi siya nagtuturo ng mga pagpaparusa. Sabi ganoon, siya'y mabuti kahit sa hindi mabuti. Maging mahabagin kayo tulad ng inyong ama na mahabagin. Ine-emphasize ni Jesus, ang ama ko, yung tunay na ama ko, mahabagin. Kumusta naman ang ama nyo? Dahil yung lagi antithesis ni Jesus
Magkaiba yan. This is a counterpoint to the many harsh and cruel teachings, law, and practices of the Jews. Dapat tayo mag-isip. Dahil tuwing nagsasalita si Jesus, may kabuluhan, may katuturan, hindi lang dekorasyon. Ano ang tunay niyang tinutukoy? Deuteronomy 21:20-21, they shall say to the elders, yun daw may mga anak na suwail, this son of ours is stubborn and rebellious. He will not obey us. He is a glutton and a drunkard. Then all the men of his own town are to stone him to death. Kita niyo yung mga patakaran nila noon? Nagrereklamo ka sa barangay, yung anak ko po matigas ang ulo, lasenggo, tamad, matakaw. Bueno, batuhin niya ng lahat hanggang mamatay. Ganon sila noon. Jesus went against the grain of Jewish norms. Dami-dami mga examples niyan. Luke 7:34, nang dumating naman ang anak ng tao, meaning si Jesus, siya'y kumakain at umiinom, ngunit sinasabi naman ninyo, tingnan ninyo ang taong yan, matakaw, lasenggo at kaibigan ng mga maniningil ng buwis at ng mga makasalanan. How far can you understand that Jesus went against the grain even of social norms? Hindi niya kinonsinte yung mga division ng mga tao noon na ibinabase lang nila sa outward actions. He was a friend of tax collectors and sinners. His teachings did not conform with the written word or scripture. Matthew 13:11-13, sumagot siya, ipinagkaloob sa inyo ang karapatang maunawaan ang hiwaga tungkol sa kaharian ng langit. Ngunit hindi ito ipinagkaloob sa kanila, meaning the majority of the Jews. Ang kausap dito ni Jesus, yung kanyang mga disciples na nakakaunawa na. Sapagkat ang mayroon ay bibigyan pa. Ibig sabihin, ang mayroong karunungan, lalong parurunungin at lalong magkakaroon. Ngunit ang wala, kahit ang kakaunting nasa kanya, ay kukunin pa. Apply this to knowledge and understanding. Yung ayaw umunawa kay Jesus, ayaw umunawa sa love, sa grace, sa teaching niya, yung konting alam nila, babawiin pa. At lalo silang ilulugmok sa kadiliman ng kamangmangan. Pero yung nagsisikap, palaguin ang isip, papasukin ng liwanag sa kanilang isip, lalong silang gagantimpalaan ang ibayong karunungan at pag-unawa. Ang ayaw matuto, lalong babawian, pagkakaitan ng pangunawa. Nagsasalita ako sa kanila sa pamamagitan ng talinghaga, sapagkat tumitingin sila, ngunit hindi nakakakita. At nakikinig sila, ngunit hindi naman nakakarinig, ni nakakaunawa man. Sabi ni Jesus, alam nyo, hindi naman talaga sila nakikinig eh. So, bakit ko sila tuturuan? Bakit ko sila pagpapaliwanagan? Ayaw naman nilang maliwanagan. So, parable sa lang sinasabi ko. Pag uwi nila, anong lesson? Ato ko sa pagtatanim. You mean Agriculture 101? Yun ang nakuha nila. Kasi hindi sila willing talagang mag-aral. John 3:31-34, God's Son comes from heaven and is above all others. Everyone who comes from the earth belongs to the earth and speaks about earthly things. Tinutukoy niya ang Israel's teachers and rulers. The one who comes from heaven is above all others. He speaks about what he has seen and heard, and yet no one believes him. But everyone who does believe him has shown that God is truthful. The Son was sent to speak God's message, and he was given the full power of God's Spirit. So bakit mo lilimitahan si Jesus? Bakit mo siya tatakdaan ng mga limitasyon? Nasa Kanya ang ibinigay ng amang kapangyarihan. Lahat ng katotohanan na kailangang mabatid ng tao. Matthew 28:18-20, then Jesus came to them and said, all authority in heaven and on earth has been given to me. Siyempre included yung authority as living word over the written word. Paano yung I came to fulfill the law? That would take another interesting study. At hindi na natin yun pakikialaman ngayon dahil mahaba yun. But rest assured, what people think it means is not really what it means. Kasi how will Jesus fulfill the word that He came to destroy? Di ba?
Jesus came to destroy the law. Tapos sasabihin niya, I came to fulfill the law. Alin sa dalawa? You cannot fulfill what you came to destroy. And you will not destroy what you want to fulfill. So isa lang ang totoo doon. At tingnan nyo, ang majority ng ginawa ni Jesus, itinuro ni Jesus, kung alin sa dalawa itinuturo nun, the most practical understanding of what Jesus came to do. Sabi ni Jesus, therefore, because all authority has been given to me, therefore, go and make disciples of all nations, teaching them to obey everything not Moses, not the Pharisees, not anyone, I have commanded you. Tapos ngayon, marami nagfa-fundraising, gusto ko pong mag-mission, supportahan niyo po ako. Kaninong command ang dadalhin mo sa mission field? Baka naman command lang ni Moses, sayang ang pera. Tutustusan kita, pagdating mo, tuturo mo lahat yung law. Sayang ang pera. Ituturo mo ba si Jesus? Yung totoong Jesus? Yung grace, yung love? O sige, eto ang aking house and lot. Actually, sa kapatid ko yan. Sa'yo na. Gawin mo ang iyong mission. Mamili ka nga. Ang daming misyonero, tatawid ng mga dagat. Di ba? Pero anong dala? Law. Sayang. John 8:31-32, sinabi naman ni Jesus sa mga Hudyong naniniwala sa Kanya, kung patuloy kayong susunod sa aking turo, kayo nga'y tunay na mga alagad ko. Makikilala nyo ang katotohanan. So, hindi pa pala kilala. Kaya sumunod muna. Sumunod ka kay Jesus at unti-unti mong mauunawa ang turo niya. Huwag yung, kailangan maunawa ko muna bago ako sumunod. Sumunod ka, sabi ni Jesus, tapos mauunawaan mo. Believe, then you will see. Huwag mo sabihin, to see is to believe. Hindi mo na mabibiliban kasi hindi mo makikita, but believe, then you will see. At ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. So, hindi pala sila malaya. John 12:48-50, may ibang hahatol sa mga ayaw tumanggap sa akin at sa aking salita. Ang salitang ipinapahayag ko ang hahatol sa kanila sa huling araw, sapagkat hindi ako nagsalita ng mula sa sarili ko lamang. Ang Ama na nagsugo sa akin ang siyang nag-utos kung ano ang aking sasabihin at ipapahayag. So ang nagre-reject na itinuturo ni Jesus, actually reject the Most High God. At alam kong ang kanyang utos, hindi ang utos ng iba, ay nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Kaya't ang ipinapasabi ng Ama, ang siya kong ipinapahayag. In addressing the needs of the people, Jesus led people out of the written Jewish scriptures to the living Word, Himself and the Holy Spirit. John 14:15-20, kung iniibig niyo ako, tutuparin niyo ang aking mga utos. Dadalangin ako sa Ama upang kayo ibigyan niya ng isa pang patnubay. Kung bibigyan ka ng isa pang patnubay, ibig sabihin outside of the written scriptures to. Kasi kung ang patnubay mo ay yung written scriptures, ba't ka pa bibigyan ng iba? Ando na yon. Bakit patatawagin ng Espiritong Banal para katuruan kung ang katuruan pa lang dapat mo lang malaman at sundin ay yung nakasulat na? Ibig sabihin, may bagong teacher kasi may bagong teaching. May bagong guide, may bagong pupuntahan. Dadalangin ako sa Ama upang kayo bigyan niya ng isa pang patnubay na magiging kasama niyo magpakailanman. Siya ang Espiritu ng katotohanan na hindi matanggap ng sanlibutan. Kita niyo, hindi matanggap. Ibig sabihin, talagang wala pa. So whatever they had, that is not the Holy Spirit. Because yung Holy Spirit na ipapadala ay hindi nga daw matatanggap-tanggap. Beyond, outside of what they already accept, the written scriptures. Paano tatanggap ng Espiritu kung punong-puno ng written scriptures ang utak at ang kamay? You've got to empty your hand to receive new blessings. Parang sinasabi rin, kailangan new wineskin na lalagyan ng new wine. A new mind for a new thought. A new heart for a new teaching. Kailan baguhin lahat? Hindi pwedeng kapra-kapraso dito, repair doon. It's a total reconstruction. Sapagkat siya ay hindi nakikita ni nakikilala ng sanlibutan. Ngunit nakikilala niyo siya sapagkat siya ay nasa inyo at siya ay mananatili sa inyo. Tulad ng sabi ni Jesus, the kingdom of God is in you.
Pag naniniwala ka sa akin, the kingdom is in you. Huwag mong hanapin kung saang bundok, templo, bato. No, the kingdom is in you like the Holy Spirit is in you. True search for God is an inward journey into the heart. Hindi yan pag-akyat ng mga bundok o pagtawid ng mga dagat o paglusong ng mga yungib. Yan ay pakikinig sa mahinang bulong ng Espiritu na nadidinig nun lang nananahimik, nagpapahinga para magkaroon sila ng kaliwanagan. John 16:7-8, pag-alis ko, sabi ni Jesus, isusugo ko siya sa inyo ang Espiritong Banal. Pagdating niya ay kanyang patutunayan na mali ang mga taga-sanlibutan tungkol sa kasalanan, tungkol sa katuwiran, at tungkol sa paghatol ng Diyos. When the Spirit comes, He will prove the world to be in the wrong about sin and righteousness and judgment. So the world pala has always been in the wrong about sin. Ano ba talaga ang sin? Ano ba ang righteousness at ano ang judgment? Sabi niya, ipapaliwanag sa inyo ng Espiritu outside of what your verses tell you. Kasi hindi nyo alam. The Jewish world, referring to their scriptures, was in the wrong about sin and righteousness and judgment. How about the Christian world? Nagaya-gaya. Tama ba o mali, like the Jews, about sin and righteousness and judgment? Yung mga manang-manang dyan na, it's a sin, it's a sin. Tama ba ang concept niya kung ano talaga ang sin? O mali rin? Ano ba ang concept ng righteousness? Kailang itakwil ko ang aking kapatid kasi siya ay makasalanan. I'm righteous. Tama ba yung concept na yun ng righteousness at ng judgment? The Jews were so sure of their beliefs and teachings. Then Jesus told them that they were all wrong. Kaya nila pinatay . Ano ang masasabi ngayon about the beliefs and teachings of gaya-gaya sa Jews na Bible-based Christians? Tama ba o mali rin? Luke 24:29, tandaan ninyo, isusugo ko sa inyo ang pinangako ng aking Ama, kaya't huwag kayong aalis sa Jerusalem hanggat hindi kayo napagkakalooban ng kapangyarihang mula sa langit. Sabi ni Jesus, I will never leave you alone. I'm going to send the Holy Spirit. I will be with you, and it's good as I am with you when I send the Holy Spirit. Huwag kayong aalis sa city hanggang hindi kayo nabibigyan ng kapangyarihang ito. So it's going to be a very visible, audible event. Acts 2:1-4. Nagkakatipon silang lahat sa isang lugar nang sumapit ang araw ng Pentecost. Walang ano-ano'y may ingay na nagmula sa langit. Eto na, natulad ng ugong ng malakas na hangin. At napuno nito ang bahay na kinaroroonan nila. May nakita silang para mga dilang apoy na dumapo sa bawat isa sa kanila. At silang lahat ay napuspos ng Espiritu Santo at nagsimulang magsalita ng iba't ibang wika ayon sa ipinagkaloob sa kanila ng Espiritu. All spoke, not only the usual prophets and priests and teachers of the law and Pharisees. Paglabas na to sa Jewish tradition. All spoke, sa kanila ang magsasalita lang yung official prophet. Now all spoke. At ang Espiritu ang nagbigay. What are we seeing here? Revelation, reception, and communication of the living word was being democratized, popularized. Hindi na exclusive province ng mga official prophet ang pangangaral. Inilabas sa templo, inilabas sa religious system ang pangangaral. The living word was being taken out of the exclusive domain of the official religious system and official scriptures. Wala. Labas sa scriptures ang medium, method, and content. Many people miss out on the true message of Acts chapter 2, of Pentecost. Inilabas ang katotohanan mula sa kanilang mga religious institutions, mula sa kanilang mga religious leaders, ibinigay sa lahat. Acts 2.
May mga debotong Hudyo noon sa Jerusalem na nagmula sa bawat bansa sa buong mundo, mga balikbayan ng mga Jews from all over, kasi may piyesta sa Jerusalem. Nang marinig nila ang ugong, nagdatingan ng maraming tao. Namangha sila sapagkat nagsasalita ang mga alagad sa wika ng mga nakikinig. So hindi ito gibberish, hindi yung mga blah 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 blug 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 blug, no, real languages, understandable to people who spoke those languages. And because the nations were all represented in Jerusalem at that time, these were the languages of the world being spoken by the people, by the believers. Namangha sila sapagkat nagsasalita ang mga alagad sa wika ng mga nakikinig. Sa pagkamangha at pagtataka kanilang nasabi, hindi ba taga Galilea silang lahat? Alam niyo ibig sabihin nito? Hindi ba sila mga promdi? Bakit sila nakakapagsalita ng mga iba't ibang wika, ng iba't ibang mga kabihasnan, iba-ibang sibilisasyon? Mga taga-Galilea yan, mga probinsyano yan, mga hindi educated. That's what they meant. Bakit sila nakakapagsalita ng ating wika? Paano sila nakapagsasalita sa ating mga wika at hindi lang basta nonsense, tungkol sa mga kahangahangang ginawa ng Diyos? The Jesus believers were transcending natural knowledge and intellectual limits. It was the age of the Spirit that had begun. The Jesus believers were transcending the written Jewish scriptures and declaring oral, spoken revelation given directly by the Holy Spirit na walang supporting verses. Freedom, kalayaan mula sa pagkakakulong sa mga limited na mga topic lamang. The Most High God was liberating people from the rigid, dogmatic, written Jewish scriptures. Unawain ang kahulugan nito. Ituloy, Acts 2:12-16. Hindi nila lubusang maunawaan ang nangyari, kaya't nagtanungan sila, ano ang kahulugan nito? Clueless sila, like most people up to now, about what Acts really meant. Ngunit may ilang nagsabi ng pakutya, lasing lang ang mga yan. Siyempre, ang clueless, mangungutya. Hanggang ngayon, yung mga clueless, mahilig yan mangutya. Sabi nga ng isang wise man in church history, it is exceedingly foolish for a man to think that what he does not understand is wrong or what he does not see does not exist. Dahil lang hindi mo maiintindihan, mali na agad. Dahil hindi mo maintindihan, kulto agad. Dahil hindi makaya ng brain mo, demonic agad. Kaya tumayo si Pedro, dahil sinabi, lasing lang daw sila. At nagsalita ng malakas. Hindi lasing ang mga taong ito, gaya ng palagay ninyo. Alas 9 pa lamang ng umaga, bakit naman malalasing? Ang nakikita ninyo ay katuparan ng ipinahayag ni Propeta Joel. So what you are seeing now had been prophesied. Acts 2:17. Ano yung prophecy ni Joel? Kinote ni Peter. In the last days, hindi ito katapusan ng mundo In the last days of the temple, last days of the law of the Jewish scriptures, God says, I will pour out my spirit on all people. Boring na franchise ng mga religious leaders ang mga katotohanan na hindi naman katotohanan. In fact, hindi pa nila ako nadidinig. I will pour out my spirit on all people, your sons and daughters. May daughters, hindi lang mga lalaki. Tapos ngayon, maraming Christian churches, bawal magsalita ang babae. Parang hindi nangyaring Acts 2. Parang hindi nag-prophesy si Joel na pati mga babae magsasalita. Hanggang ngayon, bawal ka magsalita. Bakit? Dahil sa iyong kasarian. Your sons and daughters will prophesy. Ano ang prophecy? Siyempre, labas sa written scriptures. Kasi prophecy nga yun, labas. Tapos ngayon, by some verses, ay babawalan magsalita pag babae. Sabi nga, parang walang Acts chapter 2 at walang Joel. Your young men, hindi lang old, will see visions. Siyempre, pag vision, labas sa written scripture yan. Your old men will dream dreams. Labas din sa written scriptures. Ano ang sinasabi dito? That in the age of the Spirit, hindi laging kailangan ng supporting verse.
Hindi limited sa written verses ang mga tunay na mananampalataya. Dahil pagkakalooban tayo ng Espiritu ng Diyos, ng mga katotohanan, ng mga katuruan na diretsong galing sa Espiritu na diverting away from tradition and from the written words. People can actively interact with the living Word anytime and receive personal guidance, direction, and revelation from Jesus, with or without, in spite of the written Word. Takot na naman dyan ang mga Pharisees kasi ang gusto nila control. Paano kung mali-mali ang sabihin nila? Bakit kayo? Tama ba sinasabi nyo? Official speaker lang kayo, pero does it guarantee na tama sinasabi nyo? Sabi nga ni Jesus, you have never heard the Father's voice Takot na takot sila na bigyan ng tao ng kalayaan na manalangin mag-isa. Kailangan controlled ang prayer. Ito mga ipagpe-pray, ililista pa sa bulletin board. Hindi ba ako pwede mag-pray diretsahan with God? Kaya sabi ni Jesus, when you pray, go to your room, close the door, talk to your Father in private. Out and away from the control of the religious leaders who even tell you what to pray for. Puro control. In addressing the needs of the people, Jesus prods the people to exchange their old teachings for the much more precious new teaching and command. Matthew 13:45-46. Ang kaharian ng langit ay katulad din ng isang negosyante na naghahanap ng mga mamahaling perlas. Nang makakita siya ng isang perlas na napakahalaga, umuwi siya upang ipagbili ang lahat ng kanyang ari-arian at binili niya ang perlas na yon. Now, perlas pa talaga ang pinag-uusapan? The lesson is, sell the treasure of the law for the pearl of great value, which is grace. Exchange the treasure of the limiting written word to the pearl of great value, the liberating living word, Jesus, Holy Spirit, the liberating age of the Holy Spirit. Tapos ang panakot ng mga conservative at mga Pharisees, ay New Age yan, New Age. Talagang dapat merong New Age, pero hindi yung New Age sa mga mangkukulam na tinutukoy nila. Yung mga age sa mga maghuhula at kung ano-ano. The New Age is really important. The age of the Spirit. The new wine in the new wineskin. The new covenant. Talagang dapat new. But when you are directed by the Spirit, listen church, you are not under obligation to the law of Moses. Apply that. You are directed by the Spirit. The Spirit tells you to be loving, and then the law of Moses tells you to punish. You are not under obligation to the law when the Spirit leads you. Huwag kang matakot sa Espiritu. Siyempre, mag-ingat ka rin kasi maraming mga spirit of the glass, kung ano-ano mga spirit dyan. Pero discerning ka naman Alam mo naman ang teaching ni Jesus. Sasalain mo rin yun. Hindi naman yung, alam nyo, nililid ako ng Holy Spirit, napapautangin nyo ako. Teka, anong spirit yan? Diba? Baka hindi naman Holy Spirit yung spirit mo na yan. So maraming ganun kasi. Kaya yung iba takot na takot. No, i-filter kay Jesus. I-filter. Meron pa, nag-pray ako sabi sa akin ng Spirit, papakasalan daw kita. Bakit hindi sinabi sa akin? Di ba, dalawa ang ikinakasal. So, sa'yo lang sinabi, guni-guni mo yan, hindi yan spirit. Dapat marunong ka rin mag-discern, Dahil ang teachings ni Jesus ang standard. Doon ka pupunta, doon ka magre-refer, doon ka magsasala. Kaya hindi ka rin maliligaw. Basta alam mo kung sino at ano ang teaching ni Jesus. Now, spiritual life is in the living Word. Hebrews 4:12, for the Word of God is alive and active. In other words, hindi frozen, preserved, fossilized, codified, controlled by librarians and guardians. The true Word of God is alive and active. If I may add, the true Word of God is interactive. Nakikipagtalastasan sa iyo, sa need mo, sa kulang mo, sa sobra mo. In other words, hindi siya frozen doon, hindi siya fossil. The Spirit of Christ, the Holy Spirit, is living and active, not just carved in stone and inactive or dead. It is interactive with the believer. Ano lahat ang tinutukoy ng mga mahaba nating discussion na ito, mga kapatid? Jesus is the Word, the living Word,
not the Jewish law He came to destroy. Linawin nyo yan. Jesus is the living, meaning alive, evolving, adaptive, responsive, to be always able to love, to heal, to empower, and to give life. That is the test. Pag sinasabi mong meron akong leading ng Holy Spirit, is that loving? Will it heal? Will it empower or disempower? May aapihin ba yan? May kakawawain? Will it give life or death? Will it give hardship or rest? May test. John 10:9-10. Sabi ni Jesus, ako ang pintuan. Ang sino mang pumapasok sa pamamagitan ko'y maliligtas. Papasok siya at lalabas at makakatagpo ng pastulan. Dumarating ang magnanakaw para lang magnakaw, pumatay at manira. Sino na naman ang magnanakaw na ito na tinutukoy ni Jesus? Di ba, sabi nga, lagi siyang may tinutumbok. Para bang nakikipag-usap sa phone, siya lang nadidinig po, pero nai-imagine mo yung kabila. So, sino yung kabila? Ano sinasabi ng kabila? Naparito ako upang ang mga tupa ay magkaroon ng buhay, therefore wala palang buhay. Buhay na masaganang lubos, therefore hindi pala masagana. The thief could be false religiosity, outdated and distorted word, twisted reading, interpretation, and application of the word. Hebrews 1:1-3, nung una, nagsalita ang Diyos sa ating mga ninuno sa iba't ibang panahon at iba't ibang paraan sa pamamagitan ng mga propeta. So note, meron ding God sending messages to and through the false prophets. Ngunit sa mga huling araw na ito, siya ay nagsalita sa atin sa pamamagitan ng kanyang anak. Nakikita sa anak ang kaluwalhatian ng Diyos. Kung ano ang Diyos, ay gayon din ang anak. God's Son is like Him in every way. What do we do with life? What do we do with religious teachings? Bring every word of Scripture, bring every Scripture, bring every teaching and doctrine to Jesus, to be measured with and by Jesus, to be validated by and through Jesus, to be filtered by the Word of Jesus and through the love of Jesus. Kaya nga Jesus-centered eh. Do not trap or limit God in the traditional Jewish scriptures na maraming kahalong messages and teachings only from and by men. Matthew 15:9.